Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ang nangyari sa harapan niya ay parang pamilyar. Parang nangyari na sa kanya ito. Bigla na lang bumalik pa unti-unti ang alaala ni Lily. Ilang buwan ang nakalipas, ang isang martial arts school owner, kung tawagin ay Trent Young, ay sinubukan siyang molestyahin, bago pa ang pamilya Lindon, pero walang tumulong sa kanya para pigilan siya. Ang alaala ni Lily ay bumabalik na. Si Daryl, ang kanyang asawa na si Daryl ang bumugbog kay Trent. Nanginig ang katawan ni Lily dahil naalala niya ang alaala niya kahit 3 taon na ang nakalipas. Si Daryl ang asawa niya at hindi si Wade. Sa Mid-Autumn Festival, gumamit si Daryl ng kaunting helicopter para kantahan si Lily sa Atlantic Street. Nag-live broadcast pa siya tungkol dito, at milyon ang nakapanood sa ginawa ni Daryl. Nag-away sila ni Daryl na naging dahilan ay si Yvonne, at pagkatapos ay nabangga siya ng kotse. Lahat ng alaala niya ay bumalik sa kanyang isip na para bang umulit na pelikula. Naalala niya ang lahat. Naalala niya ang lahat sa sandaling yon. Tapos, ginamit ni Lily ang lahat ng kanyang lakas para itulak palayo si Jack nang makita niyang muntik na siya nitong halikan. Kinagat niya ang kanyang ngipin at sumigaw, "Umalis ka na. Babayaran ko yung $2 bilyong na utang ni Wade sa'yo, dahil may hati naman ako sa negosyo ng mga Lindon. Lahat yon ay ibibigay ko sa'yo. Lumayo ka na at bitawan mo ako." Habang nagsasalita siya, tinitigan niya si Wade at sinabing, "Hinding-hindi kita pakakasalan. Hinding-hindi." Si Daryl lang ang kanyang asawa. Walang makapapalit sa kanya. Wow! Nagsimula nang magbulungan ang mga tao. Ano ang nangyari? Tinanggal ni Lily ang singsing sa kanyang dali, at tinapon ito sa sahig, at tumunog na parang bakal. Tinapakan niya ito gamit ang kanyang stilettos, at tumakbo papunta kay Samantha. Iyak siya ng iyak. "Ma, si Daryl." "Nasaan si Daryl?" mahinang sinabi ni Lily habang wala na siyang makita dahil sa pag-iyak at pinapadyak na niya ang kanyang mga paa. "Anak ko." Si Daryl, parang kumilabot ang mukha ni Samantha at hindi niya tiningnan si Lily. Bumulong siya, sabi sa balita ay nawawala siya ilang araw na. "Hindi ko alam kung nasaan siya." Nag-aalala si Samantha dahil hindi niya inasahan na mabilis na babalik ang alaala ng anak niya. Ano? Nawawala siya. Nanginig ang katawan ni Lily nang marinig niya ang mga sinabi ni Samantha, at umiling, hindi niya ako iiwanan. "Hahanapin ko siya. Dapat mahanap ko siya." "Bakit mo pa siya gustong makita?" tumayo si Samantha. "Anak, makinig ka sa akin at kalimutan mo na si Daryl." Ilang araw ang nakalipas, siya at ang kanyang kapatid na si Chester, ay nakipaglaban sa Emisec, at hindi pa nakabalik. Walang nakakaalam kung buhay pa sila. Baka patay na sila. "Bakit gusto mo pa siyang hanapin?" "Kailangan ko siyang hanapin." Walang tigil ang pagtulo ng luha ni Lily, at parang tinutusok ang puso niya sa sobrang sakit. "Kailangan ko siyang hanapin at sundan buong buhay ko. Susundan ko siya kahit patay na siya. Siya lang ang lalaki na gusto ko makasama habang buhay." Sigaw ni Lily habang tumutulo pa rin ang kanyang luha, bago niya itulak ang mga tao, at tumakbo paalis. Lilybud. Sobrang nag-aalala si Samantha, at gustong puntahan si Lily, pero malayo na ang natakbo niya. Ang lahat ay nagtinginan sa isa't isa nang makita nila ang nangyari, at nagsimula ng tsumismis. Hindi nila inaasahan na magtatapos ang kasal ng ganito. Habang ang mga tao ay nagchichismisan, walang nakapansin na umalis din si Justin. Umalis si Justin sa mansyon at nagmaneho para hanapin si Lily. Sa wakas ay nahanap niya si Lily malapit sa Satellite Mall. Umabante siya at tinigil ang kotse bago niya ibaba ang bintana. "Lilybud, sumakay ka na. Hanapin natin si Daryl." Nagulat pa rin si Justin sa mga nangyari sa kasal kanina. Natuwa siya noong hindi kinasal si Lily kay Wade. Mabilis siyang umalis at hinanap si Lily nang hindi nagdadalawang isip, pero nag-aalala rin siya dahil baka mapahamak si Lily sa paghahanap kay Daryl. Gayunpaman, hindi natuwa si Lily sa ginawa ni Justin habang pinupunasan niya ang luha niya. Hindi na. Nagpatuloy siyang maglakad. Nag-aalala si Justin.
Bumaba siya sa kotse at tumakbo papunta kay Lily at sinabing, "Lily, wala akong ibang intensyon kundi tulungan ka." Habang naglalakad siya palapit kay Lily, nagpatuloy pa rin siyang magsalita. "Alam mo ba kung gaano ako nalungkot noong nawala ang alaala mo? Gusto kong mamatay noong nakita kong ikakasal ka na kay Wade kanina. Alam ko namang si Daryl lang ang mahal mo at mas magiging masaya ka sa kanya. Aaminin ko, gustong-gusto kita. Pero, naiintindihan ko na ngayon na ang pagmamahal sa isang tao ay hindi lang dahil gusto mong mapasayo siya, pero ang pagmamahal pala sa isang tao ay yung ibibigay mo kung ano ang nagpapasaya sa kanila." Nanginig si Lily nang marinig niya ang mga sinabi ni Justin. Lumingon siya at tiningnan si Justin habang umiiyak. "Nagmamalasakit sa akin si Justin," naisip ni Lily. Matapos ang ilang segundo, mahinang sinabi ni Lily, "Justin, yan ba talaga ang nasa isip mo?" Naramdaman ni Lily na hindi nakakainis ang tao na nasa harapan niya. Ngumiti si Justin at sinabing, "Lily, totoo ang sinasabi ko. Handa akong gawin ang lahat para lang maging masaya ka." Habang nagsasalita siya, lumingon siya sa paligid at sinabing, "Hindi mo mahahanap si Daryl sa ganitong paraan. Naniniwala ako na wala siya rito sa World Universe." "Ano? Wala si Daryl sa World Universe?" Nag-alala si Lily nang marinig niyang yon. "Alam mo ba kung nasaan siya?" "Hay!" Huminga ng malalim si Justin at ngumiti. Kanina sa Wishing Star Tower, ang katotohanan tungkol kay Florian ay nabunyag na ni-rape niya ang kanyang hipag. Lahat ay nataranta, dinukot ni Florian si Yvonne at si Grandmaster Heaven Cult Mistress bago tumaka sa New World. Sa tingin ko ay nawawala si Daryl dahil may ginawa siyang tricks at pumunta sa New World para hanapin sila. Malungkot na sinasabi ni Justin ang mga yon. Napaisip siya kung anong meron kay Daryl, bakit nababaliw sa kanya ang mga Diyosa. Si Lily, Yvonne at ang Cult Mistress. Lahat sila ay ang pinakamagandang babae sa lugar namin. Hindi pa rin siya nalilimutan ni Lily kahit na marami siyang babae. Sa sandaling yon, natahimik si Lily dahil alam niya ang relasyon ni Daryl at ni Yvonne, pero sino si Cult Mistress? Kahit na malungkot si Lily, wala pa rin siyang pakialam noong mga oras na yon at desperada pa rin niyang tinanong, "Paano ako pupunta doon?" Hanggat narinig siya tungkol kay Daryl, walang makapipigil sa kanya para ang New World. Naiwan sila sa likod ng baybayin malapit sa Wishing Star Tower. Ang sailboats na ito ay ginawa ng New World Emperor na may espesyal na klase ng kahoy na kayang makatawid sa dagat ng kamatayan. Pero, halos lahat ng sailboats ay tinanggal na ng mga mangingisda. Pinakalma ni Justin si Lily nang makita niyang kumunot ang noo ni Lily. "Huwag kang mag-alala. Huwag matang kabili ng sailboat basta may pera tayo. Kapag nakabili na tayo ng bangka, sasamahan kita papunta sa New World." Ang paglalakbay sa New World ay masyadong malayo at mapanganib para sa isang babae na mag-isa lang maglalakbay. "Nakapunta na ako sa New World dati at mas pamilyar ako roon kaysa sayo. Ako ang bahala sa daan kapag nakarating na tayo." Hindi pa nakakapunta si Justin sa New World, wala rin siyang alam tungkol sa New World. Ang rason kung bakit siya nagsinungaling dahil gusto niya pang makasama si Lily. Alam sa puso niya na isang makapangyarihang tao si Daryl, hindi mahirap magtanong-tanong kung sino at nasaan si Daryl kapag nakarating na sila sa New World. Ang misyon niya magiging kumpleto kapag nagkita na si Lily at Daryl. Magiging okay ang lahat kapag masaya ang mahal niya. Mahal na mahal ni Justin si Lily. Tungkol doon, kinagat ni Lily ang kanyang labi at nag-aalangan. Ayaw niyang sumama kay Justin dahil hindi siya komportableng magbiyahe kasama ang ibang lalaki. Tumango si Lily nang marinig niya yon at sumakay agad sa kotse ni Justin noong banggitin nito na alam niya ang New World. Mahina niyang sinabi, "Tara na. Alis na tayo." Sobrang saya ni Justin habang tumatakbo siya para pagbuksan ng pintuan si Lily at nagmaneho na sila papuntang baybayin. Makalipas ang kalahating oras, gumasto si Justin ng $100,000 at bumili ng isang New World Army sailboat mula sa mga mangingisda. Naghanda siya ng maraming gamit kasama na roon ang mga pagkain at mga pang-araw-araw na puno niya ang kalahati ng kabinet. Kinailangan niyang ihanda ang lahat dahil aalis siya kasama ang mahal niya na hindi naman nahirapan sa pag-alis nila. Nang matapos na ang lahat, tinaas ni Justin ang sails at umalis na sila. Ang sailboat ay mabagal na naglayag sa dagat.
Tumayo si Lily sa taas ng bangka, habang tinitingnan ang dagat sa harapan niya. Na-excite siya at punong-puno ng pag-asa. Asawa ko, paparating na ako. Dadating na si Lilibod papunta sa'yo. Pinagdadasal ko sa Panginoon na sana ay maging ligtas ang paglalakbay namin at gusto na kitang makita. Pinagdadasal ko rin sa Panginoon na ang paglalakbay mo ay ligtas din, bawal kang pumayat kapag nagkita tayo. Sa isip ni Lily. Sa kabilang dulo, sa Great East. Ang klima ay napakaganda at mataas ang araw. Sa lambak ng Broken Tiger Cliff. Hawak ni Daryl ang kanyang blood-drinking sword at nag-ensayo ng mabuti para sa 8-spin sword na tinuturo sa kanya ni Ford. Ang blood-drinking sword ni hawak ni Daryl ay katulad ng awakened dragon na may kasama aura ng shaking sword. Ang mga dahon sa lupa ay sumasayaw mula sa malakas na kapangyarihan at kagulo na pangyayari. 2 araw nang nag-ensayo si Daryl sa teknik na ito. Sa lumipas na 2 araw, ang ensayo lamang ang ginagawa ni Daryl maliban sa pagkain at pagtulog. Ang sword teknike na ito ay kakaiba at maraming misteryo. Kahit na talentado at malakas si Daryl, umabot pa rin siya ng 1 araw para mapagtanto ang crux ng teknik. Nakapokus lamang si Daryl sa kanyang ensayo, at hindi na niya napansin na pawis na siya. Hachu! Sa wakas ay tumigil na muna siya at naupo sa isang bato at nagpahinga habang tagaktak ang pawis niya. Bigla na lang siyang nabahing. Bakit ako binabahing wala naman akong sipon? Mayroon bang nag-iisip sa akin? Naisip ni Daryl habang kinakamot niya ang ilong niya. Pinuno, pagod ka na ba? Naglaga ako ng tsaa at hindi na to masyadong mainit ngayon. Sa sandaling yon, naglakad si Jewel papunta sa kanya na may hawak na kahoy na tasa sa kamay niya. Inabot niya ang tasa kay Daryl bago pa niya ilabas ang panyo at saka pinunasan ang pawis ni Daryl. Hindi lang magaling si Jewel sa pag-aalaga ng mga tao pero talentado rin siya. Pinutol niya ang 2 puno gamit ang blood-drinking sword ni Daryl at gumawa ng kaunting tasa at timba para sa tubig. Lumunok si Daryl ng tsaa at nasarapan siya. Patuloy na pinupunasan ni Jewel ang pawis niya bago siya bigyan ng masahe sa balikat. Pinuno, ang lakas mo. Akala ko kailangan mo pa ng 10 araw para matutunan ang sword teknike. Sinong mag-aakala na kaya mo itong matutunan ng 2 araw lamang? Inoobserbahan ni Jewel si Daryl sa 2 araw na nag-ensayo siya. Nararamdaman niyang mas nagiging magaling si Daryl sa teknik. Sobrang saya niyang makita na gumagaling ang kanyang pinuno. Ngumiti si Daryl at sinabing, "Tama yan, gwapo ako at matalino." Jewel, tandaan mo na dapat maghanap ka ng asawa na katulad ko kapag nagpakasal ka na sa hinaharap. Namula si Jewel nang marinig niya ito, at mahinang sinabi, ayaw magpakasal ni Jewel sa ibang tao. Gusto lang kitang pagsilbihan habang buhay, pinuno. Ang kulit-ulit mo, magpapakasal ka rin balang araw. Tuwang-tuwa na hinawakan ni Daryl ang ulo ni Jewel. Ngumiti naman sa kanya ang hindi nagsasalitang si Jewel. Kinagabihan ay nagluto si Jewel ng 2 nagsasarapang mga putahe. Agad namang nakauwi si Ford gaya ng kanilang inaasahan. Kumalat ang amoy ng ilang milya mula sa malaking kaldero na pinaglulutuan ni Jewel ng fish soup na umabot sa punto kung saan ay napalunok na lang si Ford sa kanyang laway bago makarating sa kinaroroonan ni na Jewel. Dito na siya tumawa habang sinasabi na, "Pasarap na ng pasarap ang luto mong bata ka ah. Napakabango ng niluto mong fish soup." Habang nagsasalita, ay sumandok si Ford ng sabaw sa isang napakalalim na mangkok at sinimulang pagpiestahan ito. Ngumiti naman sina Daryl at Jewel habang nakatingin ang dalawa sa isa't isa. Pagkatapos kumain ng fish soup, ngumiti si Jewel kay Daryl at sinabing, "Master, bakit hindi niyo po kaya ipakita kay Master Ford ang bagong sword teknike na inyo pong na-master?" Tumango naman si Daryl at naglakad sa gitna. Nagsimula siya sa sun pointing finger na sinundan ng 8-spin sword. Kuminang ang aura ng espadang may katakot-takot na lakas sa mga sandaling yon. Sinabi ko na noon na 1 beses ko lang siyang tuturuan. Kaya wala na akong pakialam kung makukuha niya ba ito o hindi, kaya bakit niyo pa kailangan pang ipakita ito sa akin? Nanlalamig na nagsalita si Ford na para bang wala na siyang pakialam. Pero hindi niya maiwasan ang kanyang sarili na mapatingin dahil sa husay ng ginagawa ni Daryl. Hindi nagtagal ay natapos na rin ni Daryl ang teknike. Dito na niya itinago ang kanyang blood-drinking sword at naglakad palapit.
Nang makarating si Daryl sa harapan ni Ford, magalang nitong sinabi na, "Kumusta po ang performance na ginawa ko, Master Ford?" Hinawakan ni Ford ang kanyang balbas at sinabing, "Hindi na masama. Maganda na ito para sa katulad mong 2 araw pa lang na nagsasanay sa mga teknikes na iyon. Kaso masyado pa itong malayo sa level ko." Pero palihim na nasurpresa si Ford sa kanyang sarili habang nagsasalita. Napakalakas ng lalaking ito. Inabot ako ng 1 buwan para lang matutunan ito pero inabot lang ng 2 araw ang isang ito para mapantayan ang naipakita ko noon. Ngumiti naman dito ang hindi nagsasalitang si Daryl. "Master." Lumapit si Jewel kay Ford sa mga sandaling iyon at walang kurap na tumingin dito. "Isa po bang henyo ang aking master?" Umiling naman si Ford at sumagot ng, "Haha, hindi siya isang henyo." Ngumiti naman si Jewel habang nagpapatuloy sa kanyang pagsasalita, "Kung hindi po siya isang henyo, paano po niya nagawang matutunan ang teknike na iyon sa loob lang ng 2 araw? Mukhang normal nga lang ang teknike niyong iyon at hindi po ganoon ka-espesyal at unique." "Ano?" Hindi na napigilan pa ni Ford ang kanyang sarili nang marinig niya ito. Tumayo siya, inihipan ang kanyang balbas at galit na tumingin kay Jewel. "Ikaw, huwag na huwag kang magsasabi ng kalokohan sa harap ko. Paano mo nasabi na normal lang ang sword teknike na ginagamit ko? Ano ba ang alam mo? Hindi ka pa pinapanganak noong makipaglaban na ako sa mundo." "Wow, napakalakas niyo po talaga," napangangarito si Jewel at nagkunwaring namamangha sa sinabi ni Ford. At pagkatapos ay nakangiti nitong sinabi na, "Master Ford, dahil wala pong katulad ang ginagamit niyong sword teknike sa mundo, bakit hindi niyo po ituro sa aking master ang buong set nito? Hayaan niyo pong maintindihan ng aking master kung gaano kalakas ang inyong sword teknike. Huwag mo nga akong pinagluloloko." Hampas ni Ford sa isang bato. "Hindi para sa kahit na sinong ordinaryong tao ang ginagamit kong sword teknike. Ako." Biglang napatigil si Ford sa pagsasalita pagkatapos sabihin ang bagay na yon. Dito makikita si Jewel na mayroong hawak na basong puno ng amoy mula sa isang alak habang masayang nakatingin kay Ford. "Master Ford, nakakita po ako ng ilang mga puno ng cherry sa kakahuyan noong isang araw kaya naisip ko po na gumawa ng kaunting wine." Huminga ng malalim si Jewel habang iniinom ang wine. Napakabango ng wine na ito. Habang nagsasalita, naglakad si Jewel papunta kay Daryl. "Master, tikman niyo po ang wine na ginawa ko." Natigilan dito si Daryl, hindi niya inakalang marunong pala si Jewel na gumawa ng wine. Dito na siya humigop sa baso nang maramdaman niya ang presko, at abot langit na lasa nito. "Napakalasa ng wine na ito." Bati ni Daryl habang iniinom na titirang laman ng hawak niyang baso. "Ikaw, natukso rito si Ford, kaya hindi na ito mapakali sa kanyang pwesto. Patikimin mo naman ako niyan." "Hindi, Master Ford." Niyakap ni Jewel ang bote ng wine at humakbang ng 1 beses patras. "Kumain ka na rito ng libre, Master Ford. Kaya paano mo magagawang mag-request na uminom din ng wine na ito ng libre? Ikaw." Agad na nagpawis ang ulo nang hindi na makapaghintay na si Ford. Higit 10 taon na siyang hind. Sino bang bayani ang hindi mahilig sa wine? Ilang taon na rin siyang humihiling na makainom ng wine na umabot sa punto na kung saan handa na siyang ipagpalit ang kanyang buhay para sa isang higop nito. Magtuturo na ko, ituturo ko na ang lahat ng sword teknike na ginagamit ko sa batang ito. Patikimin mo na ako, dali." Desperado na ngayon si Ford habang nanginginig ang mahaba niyang balbas. "Ituturo ko na ang buong set ng celestial swordmanship sa kanya, okay na ba iyon sa inyo?" "Magaling!" Palakpak ni Jewel sa kanyang mga kamay. "Ginto ang tingin namin sa mga salita mo, Master Ford. Halina't uminom ka muna ng kaunting wine, Master Ford." Agad na napalundag palapit si Ford para kumuha ng wine kay Jewel at diretsyong inumin ang laman ng kanyang baso. Marami-rami rin ang mga cherry na pinitas ni Jewel, kaya marami rin siyang nagawang wine nitong mga nakaraang araw. Nakailang baso na ng wine si Ford pero hindi pa rin ito sapat. Dito na siya pinigilan ni Jewel nang manghingi pa ito ng isa na namang baso ng wine. "Master Ford, ituro mo muna dapat ang sword teknike na yon bago ka magpatuloy sa pag-inom ng wine." Ngiti ni Jewel. "Napakatuso mo talagang bata ka." Nagalit dito si Ford pero wala pa rin siyang nagawa kaya huminga na lang siya nang malalim ang tumingin kay Daryl habang sinasabi na,
Maswerte ka at nagkaroon ka ng ganito kabuting tagapaglingkod. Sige, ipapasa ko na sa iyo ang buong celestial swordsmanship ngayong nakita ko na isa kang talentadong bata. Maswerte ka dahil wala akong disipulo. Nainis si Ford sa mga sandaling iyon dahil sa tagal-tagal niyang nakikipaglaban, hindi niya inakala na magagawa siyang linlangin ng isang batang babae. Inisip ni Ford na magandang sanayin ang batang ito. Magagawa ko na ring maipamana ang aking celestial swordsmanship sa sandaling maituro ko sa kanya. Naubos na ang pasensya ni Jewel, kaya mahina itong bumulong ng, Master, ano pa ang hinihintay mo? Yumuko ka na po sa iyong master. Oo. Nakabalik na rin sa realidad ang isipan ni Daryl at mabilis na lumuhod ng buong galang kay Ford. Nagbibigay galang ang disipulong si Daryl sa kanyang Master Ford. Blanko pa rin ang isipan ni Daryl sa mga sandaling iyon. Ano nga ba ang tunay na kakayahan ni Jewel para makumbinsi si Ford sa pamamagitan lang ng ilang mga salita? Siguradong siya na nga ang swerte ni Daryl. Sige, tumayo ka na. Pangkaraniwang ikinaway ni Ford ang kanyang mga kamay at sinabing, tatlo lang tayong nandito kaya hindi mo na kailangan pang gawin ang mga bagay na hindi naman natin kakailanganin sa iyong pagsasanay. Seryosong tumingin si Ford kay Daryl habang sinasabi na, mayroong 7 mga teknike ang celestial swordsmanship. Itinuro ko na sa iyo, kaya ituturo ko naman sa iyo ang natitirang 6 sa set na iyo. Mapapansin na mas pahirap ng pahirap ang pag-aaral sa bawat isang teknike habang tumatagal. Kaya kinakailangan mo itong mapag-aralan ng maigi para hindi mo ako madismaya. Agad namang tumango rito si Daryl. Huwag po kayong mag-alala, Master. Gagawin ko po ang lahat para matutunan ang mga ito. Tumango si Ford bago tumingin kay Jewel at sabihing, Iha, ano-ano ba ang ihahain mo bukas maliban sa malasa mong wine? Ngumiti naman si Jewel at sumagot ng, mula po bukas, lulutuin ko na ang anumang gustuhin ni Master Ford hanggat magagawa kong mahanap ang mga sangkap nito sa valley. Master Ford, turuan niyo po ng maigi ang aking master. Haha, magaling. Natuwa si Ford nang marinig niya iyon at malakas na tumawa bago sabihin kay Daryl na, tumingin ka ng maigi, ito ang ikalawang teknike. Simulan na natin. Kling! Sinimulan na ng may hawak na Master Steel Sword na si Ford ang pagwagayway ng kanyang espada sa ere. Dito na nila nakita ang isang bitak na nagpakita sa gitna ng ereng tinamaan ng espada nito. Kling! Kling! Nanginig naman sa takot ang lahat ng mga hayop na may layong ilang daang milya sa kanilang paligid nang maramdaman nila ang paggalaw ng Master Steel Sword. Tinakot sila nang kumalat ng aura ng espada na nagtanim ng takot sa kanilang mga puso. Tiningnan ng maigi ni Daryl si Ford habang kinakabisado ang bawat galaw nito. At pagkatapos na magturo ni Ford ay tamad na itong humiga para matulog. Habang hinahawakan naman ni Daryl ang kanyang blood-drinking sword para simulan ang pagkopya sa teknike ni Ford, dito na niya ikinaway ang hawak niyang espada sa ere. Mabilis na lumipas ang oras at hindi nagtagal ay lumipas na rin ang kalahating buwan. Sa gitna ng kalahating buwan na ito, nagawang ituro ni Ford ang buong celestial swordsmanship kay Daryl. Hindi naman siya dinismaya ni Daryl dahil nagawa na nitong i-master ang 7 mga teknikes na bumubuo sa celestial swordsmanship ni Ford. Napakaraming beses na niya nagawang sanayin ang buong celestial swordsmanship. At ang paghihirap na ito ni Daryl sa kanyang pagsasanay ay napalitan ng pagtaas sa level ng kanyang lakas. Level 3 Master Saint. Hindi rin siyempre nagpahinga si Jewel sa kalahating buwan na ito dahil maliban sa pag-aalaga kay Daryl, walang tigil din siyang nagluto ng 3 nagsasarapang mga putahe para kay Ford araw-araw at wala sa mga putahing ito ang naulit niyang lutuin. Sa tabi ng isang maliit na lawa sa tabi ng bulubundukin. Kakatapos lang sanayin ni Daryl ang huling set ng mga teknik. Huminga siya ng malalim at naglakad papunta kay Ford. Master, hindi ba't hindi maganda ang lugar na ito para tirhan habang buhay? Kaya bakit hindi ka na lang po sumama sa amin? Mayroon siyang kakayahan na isama ang mga ito, at umalis, dahil umangat na ang kanyang level sa level 3 Master Saint, hinding-hindi niya rin makakalimutan ang ginawa nitong pagtuturo sa kanya ng celestial swordsmanship. Alam naman natin na sa sandaling tumungtong ang isang cultivator sa Master Saint level, malaki ang nagiging improvement na makikita sa lakas ng mga ito sa bawat level na kanilang tinutungtugnan sa Master Saint level.
Tumingin din ang nakatayong si Jewel sa tabi ni Daryl kay Ford, habang sinasabi na, "Oo nga po, Master Ford. Sumama ka na lang po sa amin." "Hi." Huminga ng malalim si Ford at iniling ang kayang ulo, habang nagpapakita ng isang mapait na ngiti, "Okay lang ako rito, mauna na kayong dalawa." Matapos magsasama-sama ng higit sa isang buwan, nagdadalawang isip pa rin si Ford na paalisin ang mga ito. Lalo na ang kasama ni Daryl na si Jewel, kung maaari ay gusto niyang makasama ito dahil sa masarap na mga putahe na kaya nitong lutuin. Pero isa siyang tagapaglingkod ng kanyang disipulo at hindi maaaring kunin ng master ang anumang pagmamayari ng kanyang disipulo. Nag-alala naman dito si Daryl at nagtanong ng, "Napakaganda po ng mundo sa labas, Master. Kaya bakit po mas pinili niyo pa ring manatili rito? Bukod po rito, bakit parang natrap na kayo sa lugar na ito?" Matagal na itong gustong itanong ni Daryl. Paano nawala ng binti si Ford at natrap sa bulubunduking ito kasama ng kanyang lakas? "Hi." Huminga na lang ng malalim si Ford habang iniisip ang bagay na yon. Nanlamig ang kanyang mukha habang punong-puno ng galit ang kanyang mga mata habang sinasabi na, "Nangyari sa akin ito nang dahil sa Sword Sect at sa Elixir Sect na yon." Sword Sect at Elixir Sect. Nagsara ng husto ang mga kamao ni Ford habang sinasabi na, 10 taon na ang nakalilipas ay naging walang kapantay ang aking sword technique sa buong mundo kaya walang kahit na sino ang nakatalo sa akin. Daryl, alam mo ba ang kalungkutang kasama ng pagiging undefeatable? Gusto kong makahanap ng isang tao na makapagpapalabas sa tunay kong lakas. Kaya matapos kong pag-isipan ang bagay na ito, naisip ko na magagawa itong ibigay sa akin ng mga sect master ng 4 na naglalakihang mga sekta. Kasalukuyang nagtitipon-tipon ang 4 na naglalakihang mga sekta sa Marshall Convention noong mga panahong iyon, kaya nagdesisyon ako na puntahan sila roon. Marshall Convention. Nasurpresa rito si Daryl. Nagpaliwanag naman dito si Jewel. "Master, mukhang hindi niyo pa po alam na nag-oorganisa ang 4 na naglalakihang mga sekta ng Marshall Convention na nagaganap ng isang beses sa bawat 3 taon. Ang Marshall Convention ay isang martial arts competition kung saan ang sinumang mananalo rito ay bibigyan ng titulong World's First Sect." Tumango naman dito si Ford at nagpatuloy sa kanyang pagsasalita, "Nagawa kong talunin sa martial competition na yon ang mga sect master ng Sword at Elixir Sect. Nagsanib puwersa na silang labanan ako, pero hindi pa rin nila ako nagawang talunin, kaya naging kilala ako ng dahil sa laban na yon." Wow! Napahinga ng malalim si Daryl nang marinig niya iyon. Isa laban sa 2 mga sect master, pero nagawa niya pa ring manalo. Masyadong ang naging mataas ang level sa pagpapalakas ng mga taga Great East kung ikukumpara sa mga taong nagmula sa World Universe. Maging ang isang pangkaraniwang tao, na kagaya ni Marcus, ay isa ng level 3 Master Saint. Kaya may imagine na ng kahit na sino kung gaano ba talaga kalakas ang mga sect master ng 4 na naglalakihang mga sekta rito. Pero hindi man lang naging sapat ang pinagsamang lakas ng 2 mga sect master sa lugar na ito. Kaya may imagine na ng kahit na sino kung gaano ba talaga kalakas si Ford. Tumawa rito si Ford at nagpatuloy sa kanyang pagsasalita. Pagkatapos ng labang iyon, parehong nakatanggap ng kahihiyan ang Sword at Elixir Sect kaya gusto na nila akong patayin. Pinapunta ako ng 2 sekta sa Broken Tiger Cliff bago ako atakihin ng biglaan. Nagawa nilang putulin ang isa sa aking mga binti bago ako itulak sa bangin. Nanlalamig ng ngumiti si Ford habang sinasabi na, ang Sword at Elixir Sect ay mga hayop lang na nagsasabi sa lahat na palagi silang pumapanig sa tama pero sa totoo lang ay wala na silang pinagkaiba sa mga demonyong matatagpuan nyo sa impyerno. Naputulan pa rin ako ng binti kahit na gaano pa ako kalakas, kaya hindi na ako makakaalis pa sa bulubunduking ito matapos kong makulong dito 10 taon na ang nakalilipas. 10 mahahabang mga taon. Slam! Nagalit si Daryl nang marinig niya ito kaya agad niyang sinuntok at nadurog ang bato sa kanyang harapan. Namula ang mga mata ni Daryl habang sinasabi na, "Master, sumama ka na po sa amin paalis sa lugar na ito at sabay nating wawasakin ang parehong Sword at Elixir Sect." Magagawa niyang maipaghiganti ang kanyang master dahil kinakailangan niya ring dumaan sa Sword Sect para makarating sa Mysterious Canyon. Psych! Nagbuntong hininga si Ford at umiling habang sinasabi na, "Hayaan mo na." Ano? Nagulat dito si Daryl.
Tumawa si Ford at kalmadoing sinabi na, noong una ay hindi ako tumigil kakaisip tungkol sa paghihiganti sa bawat araw na nananatili ako sa lugar na ito. Pero kinalaunan ay narealize ko rin kung gaano pa ako kabata, at kung gaano rin kaiksi ang aking pasensya noon. Gusto kong makarating sa tuktok ng mundo, dahil naramdaman ko na walang katulad ang aking mga sword technique. Kaya ko nagawang talunin ang mga sect master ng sword at elixir sect na nagudyok sa mga itong maghiganti sa akin. Huminto sandali si Ford sa pagsasalita, bago mapayapang tumingin sa kalangitan at sabihin. Ano naman ang magandang mapapala natin sa pagwasak ng sword at elixir sect? Narealize ko na magreresulta lang ito sa walang tigil na paghihiganti ng magkabilang panig, kaya hinayaan ko na ito ngayon. Sa bagay, lumpo na rin naman ako ngayon, kaya siguradong pagtatawanan ako ng mga tao sa sandaling umalis ako sa lugar na ito. Nararapat lang na manatili ako sa bulubunduking ito na may kalangitan na nagsisilbi kong kumot at lupa na nagsisilbi kong kama. Hindi ba maganda kung magiging ganito kaluwag at kadali ang aking pakiramdam? Haha, haha! Malakas na tumawa ang nagsasalitang si Ford habang namumula ang kanyang mga mata sa ilalim ng malamig na simoy ng hangin. Hay! Huminga ng malalim si Daryl pero wala na siyang nasabi na kahit ano. Ikinaway ni Ford ang kanyang mga kamay at ginamit ang magaspang niyang boses para sabihin, sige na, umalis na kayo. Master, ako po, tumayo si Daryl at nabablangkong tumingin kay Ford. Pinapakawalan en akita. Determinadong sigaw ni Ford kay Daryl. Kung ganoon ay mauuna na po kami, Master. Nagsalita na rin si Daryl matapos manahimik ng higit 10 minuto. Gustong-gusto talagang isama ni Daryl si Ford, dahil babalik na naman sa pag-iisa ang kanyang master sa sandaling umalis sila ni Jewel. Pero alam niya ang pagkatao ni Ford na sa sandaling magdesisyon itong manatili, wala nang kahit na sino ang makapagpapabago sa kanyang isip. Tumango rito si Ford at tumayo. Magpakalalaki ka at maging dedikado sa iyong mga pangarap. Pagod na ako kaya umalis ka na. Matutulog na ako rito. Pagkatapos magsalita, ay tumalikod si Ford at naglakad papunta sa kuweba kung saan siya madalas nagpapahinga. Nagsara ng husto ang kanyang mga kamao habang nananakit ang kanyang ilong. Sa mga sandaling iyon, hindi na nakontrol pa ni Jewel ang kanyang mga emosyon, kaya agad nang tumulo ang mga luha sa kanyang mata. Tumingin siya kay Daryl at sinabing, kailangan na ba natin talagang umalis, Master? Nagdadalawang isip pa siyang umalis. Nagbuntong hininga si Daryl habang tumatango dahil wala na siyang choice kundi umalis. Ayaw umalis ni Master Ford sa lugar na ito pero kinakailangan ng pumunta ni Daryl sa New World kaya kinakailangan na niyang umalis. Pinunasan ni Jewel ang kanyang mga luha matapos marinig ang mga sinabi ni Daryl at sumigaw kay Ford na, Master Ford, babalik po kami rito para bisitahin ka. At pagkatapos ay naglakad na siya kasama ni Daryl papunta sa bangin. Nang makarating sila rito, sinabi ni Daryl na, Jewel, humawak ka sa akin ng maigi. Tumango naman si Jewel at humawak ng maigi kay Daryl. Bang! Sa loob ng susunod na sandali, huminga ng malalim si Daryl habang hawak-hawak ang kanyang blood-drinking sword, dito na sumabog ang kanyang internal energy na nakapagpalipad sa kanilang dalawa pataas. Ginamit ni Daryl ang isang sword technique, nang maramdaman niya na humina ang puwersang nagdadala sa kanila pataas. Tumama ang aura ng espada sa gilid ng bangin, at muli silang umangat gamit ang puwersa ng aura na ito. Nakita ni Daryl ang naglalakad ng mabagal na si Ford palabas ng kanyang kuweba nang makaakyat na sila ng mataas na bangin. Tiningnan sila nito sa kalangitan nang may mga ngiti at wrinkles sa kanyang mukha. Bisitahin mo na lang ulit ang iyong master sa sandaling magkaroon ka ng libreng oras, bata. Hindi na nakontrol pa ni Daryl ang kanyang emosyon nang marinig niya ang boses ni Ford. Agad na lumabo ang kanyang paningin habang nagsisimulang tumulo ang hindi makontrol na luha sa kanyang mga mata. Master, babalikan kita rito para bisitahin. Mauuna na po ako sa inyo. Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Daryl habang nilalayo ang kanyang tingin kay Ford at nagpapatuloy sa paglundag at pag-akyat sa tuktok ng bangin. Hindi niya alam kung gaano katagal na silang lumilipad pero naramdaman ni Daryl ang pagkawala ng internal energy sa kanyang katawan. Nakarating na rin sila sa tuktok ng bundok noong malapit nang maubos ang kanyang internal energy. Hi! Nagbuntong hininga si Daryl habang nakatayo sa tuktok ng bundok. Nasabik siya ng husto habang nakatingin sa malawak na lupain, at naramdaman na parabang nasa loob na siya ng langit. Grabe!
Nagawa niyang makilala si Master Ford at matutunan ang kanyang mga sword techniques. Siguradong matatrap na sila roon ni Jewel kung hindi nangyari ang bagay na ito. Nakabalik na rin tayo sa itaas, Master. Masayang sigaw ni Jewel. Tumango naman si Daryl at tumingin sa loobang bahagi ng bulubundukin. Halika na. Dahan-dahan siyang naglakad pababa sa bundok, habang nagsasalita, at sinusundan ni Jewel na lumundag-lundag sa kanyang likuran. Nakaramdam ng galit si Daryl nang makarating sila sa lugar kung saan sila iniwan ni Marcus, matapos nitong magturo sa kanya ng maling direksyon. Gustong-gusto nang bumalik ni Daryl sa High City para maghinganti kay Marcus. Pero kinontrol pa rin ni Daryl ang kanyang sarili, dahil ang pinakaimportanteng bagay para sa kanya ngayon, ay ang mabilis na pagpunta sa Sword Sect, pagdaan sa Mysterious Canyon at tuluyang makarating sa New World. Hindi pa rin mawawala sa kanyang isip syempre ang paghihiganti para sa kanyang Master Ford sa sandaling makarating siya sa Sword Sect. Magagawa ngang kalimutan ni Master Ford ang insidenteng yon, pero para kay Daryl na isa itong disipulo, gusto niyang turuan ang mga ito ng leksyon kahit na ano pa ang mangyari. Habang iniisip ang bagay na ito, nagtanong-tanong sina Daryl at Jewel ng direksyon papunta sa Sword Sect. At pagkatapos ay rumenta si Daryl ng isang maliit na sasakyan noong mapagod na sila sa paglalakad. Habang palalim ng palalim ang gabi, tumuro ang nagmamanehong si Daryl sa isang kakahuyan na nasa kanilang harapan at sinabing huminto na muna tayo rito ngayong gabi para magpahinga sa sasakyan. Sige po. Masunuring tumango si Jewel habang naglalatag siya ng kumot kay Daryl at nagtatanong ng, Master, napagod po ba kayo sa pagmamaneho? Hayaan niyo po akong i-message ang mga paan niyo mamaya. Nakaramdam ng pagkaantig sa kanyang puso si Daryl nang marinig niya iyon. Hindi pa ako pagod. Tawa ni Daryl habang nakapikit na humihiga sa kanyang upuan, hindi siya makatulog dahil punong-puno ang kanyang isipan ng mga imahe ni Yvonne at ng cult mistress. Dahan-dahang tinapik-tapik ni Jewel si Daryl habang kumakata nang makita niyang hindi ito makatulog gaya ng isang sanggol. Magiging maganda ang iyong mga panaginig habang nananatili ang luha sa iyong mga mata sa iyong pagising bukas. Alam mo ba na walang laman ang nabasag mong puso? Sa buhay na ito ngayon at kailanman, mananatili ka sa aking puso. Naging maganda ang musika sa kantang ito na kinanta ng sweet na boses ni Jewel. Na-enjoy ito ng husto ni Daryl kaya napatanong siya ng, ano ang title ng kantang ito, Jewel? Hindi lang naging maganda ang musika nito, dahil naging makahulugan din ang lyrics nito. Lalo na ang huling dalawang linya na, sa buhay na ito ngayon at kailanman, mananatili ka sa aking puso. Ngumiti si Jewel at sumagot ng, Master, itinuro lang po sa akin ng aking ina ang kantang ito, noong bata pa lang ako. Kaya hindi ko po alam ang title nito. Nang bigla nilang marinig ang mga tunog ng yapak, habang nagsasalita si Jewel. Ilang mga lalaki na may dalang mga patalim ang biglang nagpaklita mula sa kakahuyan para paligiran ang kanilang sasakyan. Mahahalata na isa itong grupo ng mga bandido sa bundok. Naglakad sila palapit habang nakatingin kina Daryl at Jewel bago hiwain ang sasakyan gamit ang kanilang blade. Nanalamig na sinabi ng kanilang pinuno na, ibigay niyo na ang lahat ng hawak ninyong pera ngayon din. Mahahalata na hindi ito ang unang beses na nagnakaw ang grupong ito. Mukhang bihasa na ang mga ito kung titingnan ang natatakpan nilang mga mukha. Tumawa si Daryl sa mga ito. Hindi naman ganoon kalakas ang mga bandidong ito. Maging ang kanilang pinuno ay isa lang level 5 Master General. Kaya sino ang nagbigay sa mga ito ng lakas ng loob para magnakaw? Master, napahawak si Jewel sa braso ni Daryl dahil sa sobrang takot. Hinawakan naman ni Daryl ang kamay ni Jewel at sinabing, huwag kang magalala. At pagkatapos ay ibinaba ni Daryl ang bintana, tumingin sa lider ng grupo, at kalmadong sinabi na, wala kaming dala na mamahaling gamit. Baka mabigyan mo naman kami dyan ng kaunting pera. Ano? Ano ang sinabi niya? Tumingin ang mga bandido sa isa't isa, bago sumimangot ang kanilang bandido ng, ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, ay iwanan niyo ang lahat ng mahahalagang gamit na dala niyo, at umalis sa lugar na ito. Nanalamig na sinabi ni Daryl, hindi na niya ito ipinaliwanag pa. Dito na sumigaw ang galit na leader ng, nahihibang ka ba? Ang lakas ng loob mong sagutin ako ng ganyan. Kayo na ang bahala sa kanya mga kapatid. Nang matapos ito sa pagsasalita, pinamunuan niya ang kanyang mga kasama na agad namang sinundan ng mga kasama niyang bandido.
Nagbuntong hininga na lang si Daryl habang nag-iisip ng, huwag niyo akong sisisihin ngayong naghahanap kayo ng ikamamatay niyo. Agad na hinugot ni Daryl sa mga sandaling ito ang kanyang blood-drinking sword, habang itinutulak pabukas ang pintuan ng sasakyan gamit ang espada niyang sumasayaw sa ere. TSK! TSK! Isang nakakatakot na aura ng espada ang agad na sumabog at bumalot sa mga bandido. Hindi na nakapag-react pa ang mga bandido ang bumagsak sila ng paisa-isa habang sumisigaw ng malakas. Iniling ni Daryl ang kayang ulo nang may walang pakialam na itsura habang iniisip na, hindi ko na dapat ginamit ang celestial swordsmanship sa ilang mga walang kwentang magnanakaw. Napakagaling mo po. Nakabalik na rin sa realidad si Jewel, kaya hindi na niya napigilan ang kanyang sarili na magsisigaw sa sobrang tuwa. Tumama ang kanyang mga mata sa blood-drinking sword na hawak ni Daryl habang namamanghang sinasabi na, Daryl, ang espada mo. Mabilis na hinigop ng blood-drinking sword ang dugo ng mga bandido bago magsimulang kuminang ng kulay blue. Nagle-level up ang blood-drinking sword sa sandaling makaabsorb ito ng dugo na nagmula sa isang tao. Ang mga sandata ay maikakategorya sa 7, red, orange, green, blue, indigo at violet na kung saan ang bawat kategorya ay binubuo ng 5 mga level. Marami ang nainom na dugo ng blood-drinking sword sa naganap noong laban sa Wishing Star Tower. Kay nasa blue level 5 na ang kasalukuyang kategory nito, kaunti na lang ang dugong kinakailangan nito para makapasok sa indigo category. Ngumiti si Daryl at nagpaliwanag kay Jewel, isa ito sa mga pinakamahalagang sandata na may kakayahang mag-level up. Nga pala, tingnan mo ang katawan ng mga yan kung may mahanap tayo na kahit anong mapapakinabangan natin. At pagkatapos ay naglakad si Daryl papunta sa mga magnanakaw. Sumagot naman si Jewel sa pamamagitan ng pagkakap sa mga suot na damit ng bandido kasama si Daryl. Tingnan mo po ito, sabi ng namamanghang si Jewel nang mahanap niya ang isang bagay sa damit ng leader. Nagmukha ito na isang piraso ng kulay puti at kumikinang na jade. Kinuha ni Daryl ang pirasong ito ng jade para tingnan ng maigi habang nakasimangot. Mukhang jade ang isang ito pero hindi ito isang jade. Malamig ito kung hahawakan. At ang mahiwagang bagay dito ay ang pagliwanag nito sa dilim. Siguradong mahalaga ang isang kakaibang bagay na kagaya nito. Hindi na nag-isip pa rito si Daryl kaya agad na niyang itinago ang jade bago makakita ng napakaraming pera mula sa damit ng ibang mga bandido. Sa mga sandaling ito, gumaan ang pakiramdam ni Daryl matapos maisip na walang kwentang magnanakaw lang ang mga yon. Pero hindi niya inasahang makakakuha siya ng ganito karaming pera at mahahalagang gamit mula sa mga ito. Samantala, sa New World, isang sailboat ang dahan-dahang naglalayag sa napakalawak na karagatan. Habang makikita sina Justin Quinn at Lily sa deck ng bangkang ito. Natuwa sila ng husto matapos marating ang New World sa loob ng 3 araw. Nandito na tayo, Lily. Nasasabik na sinabi ni Justin habang nililiko ang bangka papunta sa pampang. Nagsara naman ng husto ang mga kamao ni Lily habang hindi na maitago pa ng maganda niyang mukha ang pagkasabik na kanyang nararamdaman. Nandito na siya. Nakarating na rin siya sa New World. Nasaan ka na, hubby? Nandito na ako para hanapin ka, isip ni Lily. Lily, bumaba na tayo para maghanap ng lugar na pagpapahingahan ngayong gabi, nakangiting sinabi ni Justin bago tumalon pababa sa bangka. Tulungan na kita, sabi nito habang inaabot ang kanyang kamay kay Lily na kasalukuyan pa ring nakasakay sa bangka. Mahinhing sagot ni Lily habang hinahawakan ang kamay ni Justin at bumababa sa bangka. Inalagaan na siya ng husto ni Justin nitong mga nakaraang araw noong magsimula ang kanilang paglalayag papunta sa New World. Pareho silang tumingin sa kanilang paligid nang makaapak sila sa lupa. Dito na napansin ni Justin ang pagtingin ng mga mangingisdang nakatira sa lugar na ito. Nakasuot ang mga mangingisda ng sinauna at tradisyonal na damit na siya ring nagbigay sa simple at plain nilang mga itsura. Napakaganda at walang kahit na anong polusyon sa lugar na ito. Hindi rin ito maituturing na isang abala at modernong pier, kundi isang payapa at simpleng fishing village. Hindi na makapaghintay pa si Lily nang tingnan niya si Justin at magtanong ng, "Saan na tayo pupunta?" Sinabi sa kanya noong bago pa sila umalis ni Justin na nakapunta na ito noon sa New World. Napakamot na lang sa kanyang ulo si Justin habang malakas na nag-iisip nang umalis si Florian, kasama ng mga sundalo ng New World, siguradong nakipagkita ang mga ito sa emperor ng palasyo.
Kaya sigurado ako na papunta na ngayon si Daryl sa palasyo kung gusto niya talagang mahanap si Yvonne. Dito na na-awkward na tumawa si Justin habang sinasabi na, matagal-tagal na rin mula noong huli akong magpunta rito kaya nakalimutan ko na kung paano pumunta sa palasyo. Magtatanong-tanong na muna ako sa paligid. Hindi pa siya nakakarating sa New World pero ayaw niya namang ipahiya ang kanyang sarili sa harapan ng kanyang diyosa. Dito na siya naglakad papunta sa ilang mga mangingisdang malapit sa kanila. Hello, gusto ko sanang itanong. Mabilis na umalis ang mga mangingisda bago pa man niya ito malapitan. Kabilang ang mga ito sa ilalim ng lipunang mayroon ang New World at hindi pa kailanman na-expose sa kahit na anong nasa labas ng kanilang tirahan. Kaya agad na iniwasan ng mga ito sina Justin at Lily nang lapitan sila nito suot ang kakaiba nilang mga damit. Nakaramdam si Justin ng awkwardness sa naging reaksyon ng mga ito habang bumabalik kay Lily para mapait na ngumiti at sabihing, mukhang mahiyain ang mga mangingisda rito. Magpunta na lang tayo sa mas malaki at mas populadong lugar para magtanong-tanong. Mahinhing itinango ni Lily ang kanyang ulo. Ito ang unang beses na bumiyahe si Lily ng malayo mula sa kanilang bahay, kaya paano pa kaya ang pagpunta sa kaibang mundo? Hindi pa sapat ang kanyang mga karanasan sa buhay, kaya wala na siyang nagawa kundi dumepende sa mga sinasabi ni Justin. Pagkatapos nilang mag-usap, naglakad ang dalawa sa malubak na kalsada sa fishing village. Hindi pa sila nakakalayo nang madulas si Lily sa kanyang nilalakaran na halos pumilay sa kanyang ankle dahil sa suot niyang mataas na heels at jeans. Nakasuot siya noong una ng isang wedding gown pero kahit na nagawa nitong magdala ng ilang damit na kanyang pamalit habang papunta sa New World, nakalimutan pa rin niyang magdala ng komportableng sapatos. Kasalukuyang nasa sinaunang panahon pa rin ang New World kung saan sanay ang mga tao sa malulubak na daan kaya hindi nakagalaw ng maayos si Lily sa suot niyang high heels. "Ok ka lang ba, Lily?" Nagpapanik na sinabi ni Justin habang nag-squat para hawakan ang mga ankle nito. Okay lang ako." Nagngit-ngit ang mga ngipin ni Lily habang makikita ang matinding determinasyon sa kanyang mukha. "Okay lang ako." Ano nga ba ang kaunting sakit na ito kung ang kapalit naman nito ay ang pagkikita nilang muli ni Daryl? Nakaramdam ng sakit sa kanyang puso si Justin habang sinasabi na, "Hintayin mo ako rito, Lily. Babalik din ako." At pagkatapos ay agad itong tumakbo papunta sa fishing village. Hindi nagtagal ay nakabalik na rin ito dala ang isang pares ng flat shoes. Tumawa siya habang papalapit kay Lily. "Hindi ka makakagalaw ng tama sa mga high heels na yan. Kaya mas mabuti kung ito na lang ang isuot mo." Yumuko si Justin at ipinasa kay Lily ang sapatos, habang tumutulo ng malakas ang kanyang pawis. Naantig naman si Lily habang mahinhing sumasagot ng "Salamat." "Binili mo ba ito sa mga mangingisdang iyon?" Napahiya si Justin habang kinakamot ang kanyang ulo, at tumatawang sinabi na, "Ninakaw ko ito." Tumakbo palayo ang mga mangingisda nang makita siya ng mga ito, kaya paano niya magagawang bumili sa kanila? Hindi rin nila magagamit ang perang mayroon siya sa lugar na ito. Mahinang tumawa rito si Lily. "Huwag mo na ulit gagawin ang bagay na yon. Kahit na nagnakaw si Justin para sa kanya, isa pa rin itong immoral na bagay para gawin ng kahit na sino." Muling ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang paglalakbay. Maganda ngayon ang mood ni Lily kahit na wala silang masakyan na kahit ano paputa sa pinakaunang bayan o lungsod na kanilang makikita. 2 oras silang naglakad bago makarating sa isang maliit at mataong bayan. Hindi ganoon kalaki ang bayan na yon, pero marami ang nagpupuntang mga tao rito. Nagmukha ito na isa sa mga abalang kalye sa World Universe, dahil sa dami ng mga food stalls na nagbebenta ng mga candy at manikang clay sa tabi ng mga bangketa ng bayan na ito. Parehong nakaramdam ng gutom ang dalawa matapos maglakad ng 2 oras. Hinawakan ni Justin ang kanyang bulsa at namroblema. Hindi niya magagamit ang pera ng World Universe sa lugar na ito. Ano na ang dapat nilang gawin? Mas pinalala pa ito ng mga taong tumuturo at nang lalait sa pananamit ni Lily na nakapagpa-awkward pa sa kanilang sitwasyon. "Lily, mayroong sanglaan sa harap natin. Pumunta na tayo roon para magpapalit ng pera." Lumiwanag ang mga mata ni Justin sa mga sandaling ito habang dinadala niya si Lily papunta sa shop. Hinubad ni Justin ang suot niyang relo sa harapan ng counter bago sumigaw ng, "Magkano ang bili niyo rito, boss?"
Ang relo na kanyang suot ay isang limited edition Rolex na kanyang binili mula sa kanyang kakilala sa halagang umaabot ng higit 1 milyon. Nagdadalawang isip pa siya noong una na ibenta ito pero kinakailangan niya itong gawin para sa kapakanan ni Lily. Nagtataka namang tiningnan ng may-ari ang orasan ng ilang sandali bago sabihin, ano ang bagay na ito? 100 na ang pinakamalaking maibibigay ko para rito. 100? Natigilan si Justin sa kanyang narinig at hindi maiwasang magtanong ng, sapat na ba ang 100 para makarating kaming dalawa sa palasyo? Mukhang maliit lang kung pakikinggan ang 100 pero hindi rin ito maliit na halaga para sa nakararami. Nag-isip dito ang may-ari ng sanglaan, ano? Pupunta ang dalawang ito sa palasyo mula rito. Ngumiti ito at iniling ang kanyang ulo. Sapat na ang perang ito para sa 3 hanggang 4 na araw. Pero kung pinaplano niyong maglakad mula rito hanggang sa palasyo, aabutin kayo ng kalahating buwan bago makarating doon. Kaya masyado pang kulang ang 100 para sa gusto niyong gawin. Ano? 3 hanggang 4 na araw lang. Nagpapanik na sinabi ni Justin. Tinuro niya ang relo at sinabing, tingnan niyo po ng maigi ang relong iyan, alam niyo po ba kung gaano kamahal ko itong nabili? Naubusan na rin ng pasensya ang may-ari ng sanglaan, at walang pakialam na ikinaway ang kanyang kamay bago sabihing, huling tawad na ang 100. Nagkaroon lang ako ng interes dito, dahil sa ganda ng pagkakagawa sa bagay na ito. Kaya kung ayaw niyong pumayag sa alok ko, ibabalik ko na ito sa inyo, at huwag niyo nang sayangin ang oras ko. Sige. Okay na ang 100. Nanghihinayang na nagngit-ngit dito si Justin. Kahit na nagdadalawang isip siya sa pagbebenta nito, wala naman siyang perang dala na kanyang magagamit sa New World. Maaaring hindi nga umabot ang 100 na ito sa kanila ng ilang araw, pero at least ay magagawa naman nilang humanap ng isang hotel at makapagpahinga ngayong gabi. Tumawa ang may-ari ng sanglaan, habang kinukuha ang 100 piraso ng tansong barya para ilagay ito sa isang lalagyan ng pera bago ipasa papunta kay Justin. Halika na, Lily. Kakukuha-kuha lang ni Justin sa bag na may laman ng baryang ginagamit sa New World. Naglakad ang dalawa palabas ng sanglaan, habang sinasabi na, humanap na muna tayo ng isang hotel at pagkatapos. Isang batang teenager ang biglang nagpakita, at bago pa man siya natapos sa pagsasalita, ay nagawa na nitong maagaw ang hawak na bag ng barya ni Justin bago mabilis na tumakbo palayo sa dalawa. Ninakawan nila tayo. Ikaw, nagalit ng husto si Justin habang namumula ang kanyang mga mata. Hayop, nagawa nitong magnakaw sa ilalim ng araw. Paano nila magagawang makasurvive nang wala silang kahit na kaunting pera? Nabahala rin si Lily kaya naisip niya rin na habulin ito pero paano niya mahuhuli ang magnanakaw na yon bilang isang babae? Kaya wala na siyang nagawa kundi manatili sa lugar na yon at hintayin na bumalik si Justin. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.